Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 miyembro ng Local Terrorist Group o LTG sumuko sa Maguindanao del Sur, mga baril at pampasabog isinuko. 18 araw na search, rescue at retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City nagtapos na. 1.93 million pesos na ayuda ipinamahagi sa 193 peace advocates sa Cagayan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 11 miyembro ng mga lokal na teroristang grupo ang nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko ang mga baril at pampasabog sa Camp Datu Aquilan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur noong June 10. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga sumuko ang 5 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF mula sa Carialin at Bungos factions at 6 na tauhan sa ilalim ni Commander Saga Animbang. Kabilang sa mga isinuko ang improvised explosive devices, rocket-propelled grenade, mga baril at live ammunition. Pinangunahan ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang aktibidad, katuwang ang 601st Infantry Brigade, Special Action Force, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang ahensya. Tumanggap din ng livelihood assistance at reintegration support ang mga sumuko upang matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay. Nagwakas na noong June 10 ang 18 araw na search, rescue and retrieval operation sa Angeles City, Pampanga matapos ma-recover isang araw bago nito ang ika-30 biktima ng gumuhong gusali. Kasunod ng Unified Command meeting na pinangunahan ng lokal na pamahalaan, sinimulan na rin ang pag-uwi ng mga responder at pag-alis ng mga kagamitan na ginamit sa operasyon. Nagkaroon din ng close-out meeting ang Bureau of Fire Protection o BFP at mga katuwang na ahensya upang talakayin ang naging resulta ng operasyon at kilalanin ang ambag ng mga responder, volunteer groups, pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Sa mensahe ng BFP, binigyang diin na ang matagumpay na operasyon ay bunga ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, rescue teams, volunteers at pribadong sektor at hindi lamang ng iisang grupo o organisasyon. Kabilang sa mga rumesponde ang mga tauhan ng BFP, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Red Cross, mga local disaster response offices, at iba pang rescue units mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aabot sa 1.93 million pesos na tulong pinansyal ang ipinamahagi sa 193 peace advocates sa Cagayan sa ilalim ng programang Handog Pag-asa na naglalayong suportahan ang reintegration at pagbabagong buhay ng mga dating rebelde at tagapagtaguyod ng kapayapaan. Pinangunahan ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III ang ceremonial awarding na inisyatiba ng Cagayan Police Provincial Office sa pamamagitan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tumanggap ng tig 10,000 ang bawat benepisyaryo bilang bahagi ng mga hakbang upang matulungan silang makapagsimula ng produktibong pamumuhay at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na palakasin ang peace-building efforts at hikayatin ng mas maraming individual na makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.